Niyo mga man, welcome sa Day 5 travel vlog to Zhangjiajie and Changsha City in Hunan, China. Ito yung araw na chill na lang yung tour dahil 10 AM na kaming umalis ng hotel. Tapos ang itinerary ay Free time sa IFS Mall. at sa gabi naman yung optional tour na Shangjiang River Night Cruise. Before gumala, magla-lunch muna kami kahit busog na busog pa kasi 11 AM pa lang ngayon dito. Kaya palagi talaga kayong busog sa tour na to. Ingat lang kayo sa mga side dishes kasi mostly maanghang yun. Tapos if hindi pala kayo umiinom ng beer, pwede nyo ipapalit yung beer sa malamig na tubig. Kasi yung siniserve nilang tubig ay maiinit lang. I think 1 bottle of beer is equal to 2 bottles of cold water para liber-laber. Boy! At ngayon, nandito na tayo sa Wangxing Walking Street. Try nyo pala yung sikat na milk tea chain dito sa China, ang Modern China Tea Shop or yung Chayan USA. Ang Chayan USA ay nag-originate daw pala dito sa Changsha at merong 500 branches. Primarily dito sa Changsha, kaya pala ang dami kong nakikitang ganyan na store dito sa Changsha at doon din sa Zhangjiajie. Kung hindi ako nagkakamali, may ganyan din doon sa labas ng 72 Strange Buildings. Nakapag-try kami ng ganyan at para sa akin okay lang yung lasa at masarap naman. Sa price naman, hindi din ganun kamahal. Ang average na product nila ay nasa 15 yuan. At dito pa lang sa street may mga store na like Anta, MLB, Converse at iba pa. Hindi nga lang kami bumili kasi sobrang init dahil tanghaling tapat ngayon. Pero may mga aircon sa loob ng store ha. Mas trip lang talaga namin pumunta sa mall sa oras na to at di talaga kaya ang init. Marami ding mga food stalls tulad nitong stinky tofu. Hindi ko lang sure sa ibang lugar or bansa pero yung stinky tofu nila dito ay kulay black. Marami ding mga souvenir stores dito tapos may mga pa-free taste sila at mura din. Kaya dito na kami namili ng mga souvenirs na pagkain. Sayang nga lang at wala kami nakita mga magnets or mga keychains dito sa Changsha. Pero sa tingin ko may nagbebenta naman. Sadyang hindi lang talaga namin makita at mostly pure foods lang ang meron. At mag-ingat pala kayo sa mga bata o estudyante na nag-aalok na linisan ang sapatos nyo for free. Tapos after malinisan ang sapatos nyo, aalokin kayo na may konting pilit ng product sa panglinis ng sapatos. Pero pwede nyo naman silang tanggihan sa umpisa pa lang para hindi kayo matulad sa misis ko. Buti na lang nandun na sila Oscar at Steven at kinausap yung bata na tigilan na yung pambubudol. Itong Wangxing Walking Street ay parang Dotonbori lang din ng Osaka para sa akin. Siguro sa gabi maraming tao dito at lively din. At ayan may sumasayaw pa nga sa store. Parang Dotonbori lang talaga eh. Sabi, sikat na jewelry shop daw yan. Kaya if balak nyo bumili ng mga gold or alahas, try nyo tumingin dyan. Ang pangalan ng store ay Hunan Gold Building. At alam nyo ba na ang Wangxing Walking Street ay pinangalan bilang paggunita sa revolutionaryong leader at commander ng militar ng 1911 Xinhai Revolution na nagwakas ng Qing Dynasty na si Huangxing. Si Huangxing pala ay pinanganak dito sa Changsha. At ayan yung statwa ni Huangxing. At ito na yung Changsha IFS Mall or ang Changsha International Finance Square Mall. At yung mataas na building sa tabi niya ay ang Changsha IFS Tower T1 na may 452 meters na haba at ang tallest building in Hunan, China. Ang ginawa namin dyan syempre ang magpalamig at ang init nga sa labas. Tapos nag-shopping na lang din at nagkape after. Speaking of shopping pala, if bibili kayo ng something dito sa China, tanong niyo pala if may tax refund. Kasi yung mga pinamili namin dito nakalimutan namin ipa-tax refund or magtanong kina Oscar at Steven kung may tax refund ba. Chinek ko sa internet at may tax refund nga din dito. Basta ang minimum na amount is 200 yuan. Kaya if magsha-shopping kayo dito sa China, ask nyo na lang sa empleyado ng store kung may tax refund ba at kung paano magpa-tax refund. Mag-Google Translate na lang kayo para magkaintindihan. Fast forward lang at dito na tayo sa optional tour na Shangjiang River Night Cruise. Nakapag-dinner na din kami niyan. Pag nag-avail pala kayo sa optional tour na to, yung dinner nyo ay ma-upgrade sa eat and drink all you can na barbecue style na resto. At doon naiwan ni Mami ang kanyang pustiso. Grabe, nag-rhyme pa talaga yun, oh. Yung cruise, hindi ganun ka-crowded at hindi rin nakakahilo yung biyahe. Kung napapansin nyo, may mga taong nakaupo sa gilid. Kaya if gusto nyo nakaupong manood, need nyo mag-order ng food or drinks. Pero if hindi kayo kakain tulad namin kasi kaka-dinner lang namin, pag-standing ovation na lang kayo, pampababa din ng kinain. Siguro nasa 1 hour mahigit din yung travel time ng cruise. At makikita nyo yung mga illumination or light show ng mga buildings, bridges at ilang tourist spots sa Changsha tulad ng Dufu River Pavilion at Orange Isle.
At pasensya na kung gumagalaw-galaw yung video along the way. Malakas kasi yung hangin sa river eh. Ang Xiangjiang River daw pala ang main river dito sa Hunan, China. Ito ay 850 kilometers long at dumadaloy din sa Yongzhou, Hangyang, Zhuzhou at dito sa Changsha. At ito ang one of the longest river in southern China. Yan yung Dufu River Pavilion. Itinayo ito bilang pag-alala sa isang sikat na poet noong Tang Dynasty na si Dufu. At yan naman yung Orange Isle or Juzi Island. At ang statwa na yan ay ang Mao Zedong Youth Art Statue. Ang sabi, maraming orange trees daw dyan, kaya tinawag itong Orange Isle. At si Mao Zedong naman ay ang taong nagdeklara ng establishment of the People's Republic of China noong October 1, 1949 sa Tiananmen Square in Beijing. Para sa akin, goods na gustong optional tour na to. At habang nanonood kayo ng illumination or light show ng mga building, hayaan yung ikwento ko yung nangyari sa amin kinabukasan or sa araw ng flight namin pauwi. Sa pag-check-in, wala namang problema dahil hinatid pa kami hanggang airport at inassist din kami ni Steven at okay naman ang lahat. Ang problema lang, may bagyo sa Guangzhou kung saan dapat kami ay magle-layover ng 5 to 6 hours ata. At dahil sa bagyo, yung flight namin pa Guangzhou ay delay at sabi baka makancel pa. Original flight time pala namin pa Guangzhou ay 2 PM. Nung nasa boarding gate na kami, nag-announce na ng mga delay at possible cancel flights yung airline crew. Pero di ko narinig yung flight number namin or nakita sa monitor ng boarding gate yung flight status. Kaya nagtanong agad ako sa naglilibot na airline customer service personnel. Since may bagyo nga daw sa Guangzhou, yung flight down namin ay hindi pa sure kung matutuloy. Kaya sinabi ko na may connecting flight pa kami pauwi ng Pinas. At ang tugon naman sa akin ay gagawa daw sila ng paraan para makasakay kami sa next flight or magbubuk daw sila ng panibagong flight at magpo-provide din daw na accommodation kung hindi man kami makaabot sa original flight namin. After a few minutes, sinabihan kaming lumabas daw muna ng boarding gate at paghintay sa may entrance ng airport. At nung makompleto na yung group namin, pinasakay kami sa bus tapos dinala sa isang airline company hotel ata yun. Nag-provide sila ng room, 2 person per room at pagkain din. Nakatulog na nga din ako eh. Tapos bigla na lang may kumatok na empleyado ng hotel at sinabihan kami na lumabas na daw kasi okay na daw yung flight namin. Kaya sumakay kami ulit ng bus at bumalik ng airport. At kudos sa China Southern Airlines kasi ang ganda na binigay nilang service sa amin. Nakaalis kami ng Changsha Airport ng almost 6 PM na ata yun, tapos 2-hour flight at ang connecting flight namin pauwi ng Pinas ay 8:30 PM. Pagdating namin sa Guangzhou Airport, syempre dumang kami ng immigration, buti na lang talaga may Filipino-Chinese kami kasama. At habang nasa pila pa lang kami ng immigration, may sumusundo na sa aming mga airline customer service personnel. At napakaswerte ko kasi ako talaga yung nasa pinakala sa group visa namin eh. Kaya takbong malala talaga papuntang boarding gate. Tapos si mami naligaw pa, buti na lang nagkasalubong kami. At sa awa ng Diyos, buti na lang talaga nakaabot kami sa flight namin. Kaya nga lang puno yung eroplano, kaya yung mga hand carry namin nasa paanan lang. At yung may mga hand carry na small luggage naman sa next flight na isinakay at pipick upin na lang sa airport ng Pinas sa susunod na araw. At pag outside Manila naman, ipapadala din sa designated domestic airport at doon na lang din pipick upin at libre naman yun, katulad nung kay mama. Para sa akin, yung mga connecting flights talaga yung off sa tour na to. Tapos domestic to international or international to domestic pa. Mas okay sana kung nagstay muna kami ng 1 day or 2 sa Guangzhou at gawin na lang nila yung tour na Guangzhou, Zhangjiajie at Changsha para hindi kabado 20 sa flight kasi yung ibang kasamahan namin may flight pa pabalik ng Davao at Surigao. Pero overall goods na goods tong Zhangjiajie at Changsha na tour. Pero nung una ayaw kong sumama sa tour na to kasi nga sa China may masama kasi ang impresyon sa China or sa mga Chinese people. Syempre dahil sa mga balitang napapanood natin at sa na-experience ko nung nasa Japan pa lang ako at pati na nung nag-Hong Kong kami dati. Pero nung nasa China na kami, ang ganda pala, malinis at hindi rude ang mga tao. Based on my own experience lang to At try nyo din pumunta dito at explore China. Maganda na, masarap pa ang mapagkain at mura pa. Basta ako, paniguradong babalik dito sa China at i-explore pa ang ibang lugar, pagkain at culture. Kaya hanggang dito na lang muna yung sulat ko, Ma'am Charo. Ay, hindi pala to MMK, travel vlog pala to. Kaya dito ko na muna tatapusin yung travel vlog ko sa Zhangjiajie at Changsha mga man. Maraming salamat sa panonood hanggang day 5. Sa next gala ulit na. Zaijan! Nga pala, pag natripan nyo tong video to, palike and subscribe naman tapos pahit na rin ng bell button. Thank you!